Hi, mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, mga sis, meron kasi nag-request sa inyo na gusto niyang malaman ko ano yung mga favorite ko na eyeshadow palettes. Okay, konti lang kasi yung mga favorite eyeshadow palettes ko. Pero, ang gagawin ko ngayon is, isi-share ko na din sa inyo yung eyeshadow collection ko. Ayan, ito sila. Ito yung mga eyeshadow palettes na meron ako. So, if interested ka sa mga eyeshadows ko, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis, share ko sa inyo yung mga eyeshadow palettes ko. And sasabihin ko na din if okay ba siya, sakto ba siya, or hindi siya okay. Alam niyo yun, para ma-share ko na din sa inyo yung thoughts ko about the eyeshadow palettes. Kasi hindi natin masyado na discuss talaga. So, anyways, ayun, hindi kasi natin napag-uusapan masyado yung mga eyeshadow. Kasi diba, parang, hindi siya common talaga pag sa nagwe-makeup. Parang mas common yung blush, lipstick, foundation, concealer, di ba? Eyebrows, kinemerute, ganyan-ganyan. So ngayon, eyeshadow palette tayo, okay? So mag-start muna ako sa mga international, luxury, high-end na eyeshadow palettes na meron ako, okay? So papakita ko sa inyo yung pinakamalaki na eyeshadow palette ko na meron ako ngayon, okay? So ayan, this is from Pat McGrath Labs. This is their Mothership Mega Celestial Odyssey palette. Ayan, sobrang laki nito and sobrang mahal din niya mga sis. Pero, sobrang ganda. Tignan niyo naman. Sobrang ganda niya. As in lahat yan, magagamit mo talaga mga sis. At iba't ibang look yung magagawa mo. Kaya gustong gusto ko tong palette na to. And mga sis, yung mga shimmers na yan, kakaiba yan. Papakita ko sa inyo. Wait. Kulang-kulang kayo. Ayan o. Ganyan siya mga sis. Ganyan kaganda si Pat McGrath. O, diba? Hindi siya yung parang eme-eme. Ayun, tingnan niyo naman mga sis. Diba? Kaya minsan talaga, sobrang worth it talaga pag bumili ka ng mga high-end or luxury na eyeshadow palettes. Kasi kakaiba talaga yung quality nila. As in, parang hindi mo ma-explain kung paano siya naging ganun kaganda. Tignan niyo yung matte nila. Sobrang buttery. Ayan. Sobrang buttery nila. Tapos grabe yung pigment din. Look at that. Kita nyo yan kung gaano kaganda. Kaya talagang yung pera na ibabayad nyo, sobrang sulit na sulit and worth it talaga sa sobrang ganda ng quality ng mga high-end and luxury. Pero alam nyo mga sis, hindi lahat ng mga high-end and luxury na palettes magaganda ha. Yung ibang isa si Pat McGrath na international brands na sobrang galing sa mga eyeshadow palettes. Kaya masasabi ko sa inyo mga sis, it's a boosh for Pat McGrath kapag bumili kayo ng eyeshadow palette sa kanila kasi boom pow talaga. Next naman mga sis, ang pinaka-best and pinaka-maganda sa akin, for me ha, pinaka-magandang palette or eyeshadow na international and luxury high-end is si Natasha Denona. Walang tatalo kay Natasha Denona mga sis. As of right now, siya yung pinaka-best for me talaga. Like, pag pag na-experience nyo si Natasha Denona, sasabihin nyo, saktuhan lang yung iba talaga. Like, kung papapiliin ako, Pat McGrath or Natasha Denona ako mga sis. Kakaiba siya, ibang kakaiba talaga. Tingnan nyo to. Tingnan nyo, diba? Tapos, ito mga sis. Ito, parang siyang cream. Ito, parang cream to powder yan. Tapos, ayan. Ayan, ganyan siya. Diba? Ang ganda mga sis. Kakaiba siya. Ayan o. Ito, mga cream to powder na parang ano yun? Rouge. Tapos pag binlend mo yan, effortless. Effortless mga sis. Sobrang ganda niya. Dalawa pa nga lang yung palette ko sa kanya eh. Pero alam mo, gusto ko siyang madagdagan. Pero ayan, ito yung isa. Yung pastel nila. Sobrang nice. As in, gusto din ni Natalia to. Super perfection. So, pag Natasha Denona mga sis, number one to, bush na bush to. Hindi kayo magsisi na binili nyo to, yung palette niya. As in, number one ko to. Sobrang ganda. Next naman, na sobrang worth it din is this one. Eyeshadow palette ba to? O face palette? Parang all around kasi siya. This is from Hindash mga sis. This is the monochromance nila na palette. And ganyan siya. Meron ito yung color black, yung una nila, parang yung pinaka-basic. Pero ito yung napili ko, napusuan ko kasi ayun, alam niyo na, pink, purple, di ba? Sobrang Tapos pwede mo din tong paging face powder, pang contour, bronzer, ayun halo-halo. Pwedeng iba't ibang blush, light na pink, dark na pink, peach, tapos ganyan, ayan, ganyan. Tapos eyeshadow, pwede din siya. Sobrang nice nito, sobrang bugs na bugs. Worth it din to pag binili nyo mga sis.
Gamit na gamit. Tignan nyo naman ang pagkadug yun. Pero, sobrang ganda nito mga sis. Worth it. Yung mga makeup artist mga sis, ito din yung mga binibili. Yung isa din, yung black nila, binibili din nila yon kasi nga, parang all around na siya. Like, meron ka ng face powder, contour, and everything. Andyan na lahat. Ito lang dadalhin mo. Okay ka na, di ba? Next naman kay Maring Charlotte, ito, binili ko. This is their Instant Eye Palette, Smoky Eyes or Forever. Super nice din ito mga sis. Grabe din yung quality. Ayan. Madami ka ding look na magagawa dyan. Like smoky eye, ganyan, ganyan, pabebe, light. Pwede. Kahit light ka rin bumbong. Kasi ito may light shade sila. Ayan. So, pwede din yung light makeup lang. Tapos, grabe yung shimmer nito mga sis. Papakita ko sa inyo. Ito, makikita nyo kung ano yung gamit na gamit eh. Ayan. Kasi nga, malala talaga yung shimmer niya. Gosh. Pinong-pino siya, no? Ayan. Lalo na pag nalagay mo sa mata, perfection talaga mga sis. Sobrang ganda nito. Pero hindi ko sure kung may stock pa sila ng ganito or limited lang yung ganito nila. Pero sobrang nice din ni Maring Charlotte. Next naman is from Patrick Ta. Ito, nadudungisan talaga ako sa packaging niya. Ayan, di ba? Parang puros lahat na ng daliri ko. Alam ko naman na dapat nililinis yan. Pero every time nalilinisin mo siya, ayan, di ba? Pag nilinis mo siya, pag nahawakan mo lang siya saglit, madumi na naman siya. Alam mo yun, kaya hindi ko feel talaga yung packaging nito. And, also, saktuhan lang sa akin. Nung na-try ko siya, okay lang. Parang hindi ko masyado bet na bet talaga siya na naging favorite ko na eyeshadow. Sakto lang siya. Maganda naman, pero sakto lang. Parang hindi siya yung laging nakukuha ko. Ewan ko, parang hindi ko siya masyado feel. Pero okay naman yung pagka-blend and formulation niya. Sakto lang. Hindi siya yung parang lagi kong gagamitin. So, medyo ganyan. Pero nung na-try ko siya nung una, syempre first time ko maka-experience ng Patrick na wow ako. Pero nung na-experience ko si Natasha, si Charlotte, and Pat Grat, parang naging saktuhan na lang siya sa akin. Next naman is from Makeup by Mario. Ito, sobrang nice ito and gamit na gamit din. This is their Master Mattes eyeshadow palette. Kasi ito, very basic and alam mo yon madaling gamitin. Matte lang siya, pero pang everyday, pang smoky eye, alam mo yon pang beginners, okay siya. Sobrang nice din ng pigment niya. Saktong-sakto lang siya. Hindi siya alam mo yun, intimidate gamitin. Ayan na, sobrang pinong-pino din nung formula nila, yung powder mismo. Ang nice nito. Sobrang ganda for beginners, mga sis. Matutuwa kayo dito. And lalo na kung very simple lang kayo mag-makeup, like brown, neutrals, kinemerut, perfect. Next naman mga sis, grabe. Ito hindi ko na siya nagagamit kasi expired na talaga to. Pero lagi pa rin nasa vanity ko to. Hindi ko siya tinatapon or pinamimigay or whatever. Kasi nga, yung isa sa mga una na high-end luxury ko na eyeshadow palette is from NARS. Ayan, this is their, ano bang tawag niya dito? Full Crush na palette. Sobrang nice din ito. Ayan, gamit na gamit yung shimmers na yun. Sobrang ganda. Hindi ko na lang siya ginagamit ngayon kasi nga, expired na talaga siya. Like, 4, 5 years na siguro sa akin. Pero tingnan nyo naman, pag inano nyo sa balat, sobrang ganda pa rin niya. And very pigmented. Sobrang love this palette. Kaso nga lang yun, expired na siya. Pero perfection to. Last na luxury high-end international. Kasi may international pa tayo. Pero ano siya, mas affordable. So, this one from Dior, this is my first and parang wala pang sumunod na eyeshadow palette ulit akong nabili. Kasi okay lang, sakto lang. Hindi naman sobrang napawaw ako ng bongga ni Dior dito sa palette nila. And ngayon kasi wala na din to, yung primer nila, wala nang ganyan ngayon pag bumili ka nung eyeshadow palette nila. So, puros mga eyeshadow na lang talaga. Pero maganda to, in fairness. Sobrang nice din ito mga sis. Pero, sakto lang. Pag naka-experience ka kasi talaga nung kay Natasha and also kay Pat McGrath, yung mga ganon, parang yung iba, biglang magiging sakto lang, pero sila talaga nangingibabaw. Now, dito naman tayo sa international pero mas affordable. So ito, it's a Korean brand. It's from Roman. Tama, Korean brand to, di ba? This is their Better Than Palette Light and Glitter Garden. Ito, sobrang nice nitong mga shimmers, glitters, kinemerut. Sobrang ganda niya. Ayan. Okay. Super worth it naman to pag binili nyo kasi talagang magagamit nyo. Lalo na kung mahilig kayo sa shimmers sa mata. And pwede nyo din gamitin yung mga yung mga onting glitters. Ganyan-ganyan ninyo dito. Carry boom boom din siya. So,
Yeah, super nice nito mga sis. If gusto niyo to sa mas may budget na international eyeshadow palettes, dyan kayo. Then, ito din, yung kanilang palette. Sobrang nice nito, mga sis. Ito, mas gamit na gamit ko tong shade na to. This is Better Than Palette 01 Pampas Garden. Mas ito yung gamit na gamit ko. Ayan, makikita nyo may mga lubog-lubog yan kasi gamit na gamit talaga ng sis nyo yan. Sobrang nice nito. Pati yung shimmers, glitters, mattes nila. Nice. This one din, this is their Berry Fuchsia Garden naman. Pag gusto ko yung medyo pink berry ang eye makeup ng sis nyo. Super perfection. Maganda siya kasi ma-achieve mo talaga yung mga Korean eye makeup na mga uso ngayon, Aegusel Kinemerol. Ma-achieve mo siya dito sa mga palettes na to. Meron pang isa na sinend sa akin si Roman din. Parang quad palette nila. Meron silang sinend pang isa. Ito. Siguro ito yung parang pang pinaka-basic lang na eyeshadow pang everyday. So, okay lang. Sakto lang sa akin to. Mas prefer ko to. Parang mas maganda yung formula nila to kaysa dito. Next naman, since nasa Korean brand tayo, ito, binili ko to sa Japan. This is Basic. This is their, ano bang palette to? Eyeshadow 9 colors, True Love Brings Up Everything. Iba ata yung pa. 01. 01 yung palette na to. Number 01. Sobrang nice nito as in. Pag pumunta kayo ng Japan or Korea, tapos nakita nyo to, palette na to, kunin nyo, gamit na gamit sa akin to ngayon. Sobrang nice niya. Tignan nyo mga sis. O, diba? Sobrang nice niya. Tapos yung mga mattes niya, sobrang ganda din. Ayan. Ito yung mattes niya. Kita ba? Ayan. Ito yung matte. Sobrang nice din niya talaga. So, books tong si Disik. Next naman, ito, this is from Kaleidos. Ayan, hindi ko alam kung anong brand ba to. Chinese ba to? Or Korean, Japanese, hindi ko alam. Pero, ayan, pinadala din nila sa akin to. Sobrang nice din niya. Okay siya. Ito, hindi ko masyado nagagamit kasi very neutral siya. Warm undertone ako. Kaya parang feeling ko hindi siya masyado bagay sa akin. But we'll try next time. Pero okay yung itong palette na to. Sobrang nice. Okay din yung pigment niya and yung shimmers. Malala. Tingnan nyo. Boosh. Galit na galit, di ba? O, blinding talaga siya. Sobrang nice niya. Very beginner friendly siya kasi syempre 4 lang siya. Parang, yan lang talaga yung gagamitin mo. Isa-isahin mo lang sa mata mo. And makaka-complete ka na ng isang look, di ba? So, very nice. Lalo na pag nagsisimula pa lang kayo mag-makeup. Maganda yung mga ganyan, yung mga quad lang muna para hindi kayo ma-overwhelm. Alam mo yun? Now, sa local brands naman tayo, okay? So, first is from Viceco. Naaalala nyo tong eyeshadow palette nila. This is their Soft Gaze Eyeshadow Quad, mga sis. Ayan, ito na lang yung natitira sa akin. Yung Sunset Hues, and then Golden Dust, and then Pink Dawn. Ayan, ito yung mga natirang palette sa akin. Ang pinaka-favorite ko dito is ito, at saka ito. Ayan, itong dalawa na to. Yan yung pinaka-bet na bet ko. Super nice ito kasi 295 pesos lang siya. Okay naman din yung mattes niya and also yung shimmers niya for beginners. Kaya ribubong siya. Perfection. Kasi alam mo yun, affordable na. Tapos maganda din naman yung quality niya. Pero kung i-compare mo siya sa quality nila Natasha, medyo malayo-layo pa naman. Pero kung nagsisimula ka pa lang naman and gusto mo yung budget friendly, okay din naman talaga siya. Next naman is from Easy mga sis. Ito ang nakakatuwa kay Easy kasi pwede mo siyang i-mix and match. Alam mo, makakapili ka talaga kung ano yung mga gusto mong mga shades lang ng eyeshadow mo. Kung gusto mo ng very colorful, ayan, nandyan siya. If gusto mo naman ng OA na mga shimmers, meron siya. Maganda din yung mga mattes niya. So, pwede din na ganito lang, kaliit. 'Di ba? Meron silang ng micro palette, sobrang nice. Kaya very, beginner friendly din siya. And also, alam mo yung parang hindi ka ma-overwhelm agad kung ano bang mga shades yung kukunin mo, pwedeng pa isa-isa, pa dalawa lang, pa tatlo, 'di ba? Para lang makabuo ka muna. And maganda din ng quality ng eyeshadow nila kasi hindi siya ma-fall out, hindi siya powder, hindi siya ma-chocolate. Kasi alam mo before, yung mga local brands na nagre-release ng mga eyeshadow palettes, alam mo yung ma-chalky, tapos ang daming fallout, alam mo yung parang meron ka nang nilagay na ilang layer pero hindi pa rin makita yung pigment. Hindi na sila ganun ngayon. Ang gaganda na ng quality, kaya naman highly recommend this. Then, next naman is from Happy Skin mga sis. Ito yung collaboration with Marge. Sobrang nice din ito, lalo na kung, alam mo yun, ayaw mo mag-explore and hindi ka playful sa eyeshadow and gusto mo lang ng basic, parang malaking Kardashian lang yung mga eye makeup mo.
then go for this one kasi sobrang nice niya. And meron din siyang primer na yung hinahanap ko dun sa Dior palette na meron ako. Kasi ngayon, di ba, wala na. So, ito, si Happy Skin, meron pa siyang pa-primer. So, sobrang bongga nun, di ba? Sobrang nice din nung kanilang formulation nito. Hindi siya yung sobrang wow talaga, pero alam mo yun, getting there. Kasi nga, syempre, di ba, ako, ang comparison ko is yung kay Natasha Denona. Medyo malayo-layo pa ng onte, alam mo yon. Pero, okay na din naman kasi for beginners and also sa mga, alam mo yun, hindi naman mahilig talaga mag-eyeshadow, pero gusto mag-try, then, you can use this. You can try this. Then, last but definitely not the least, kung bagets ka, and alam mo yun, gusto mo ng budget-friendly lang din talaga na eyeshadow palette, pero gusto mo maging playful, ayan. You can try si Choo Choo Beauty. This is their, ano ba tawag nila ulit dito? Color quartets ata. Ayan. Sobrang nice ng mga shades and hindi siya ma-fall out and ma-powdery. Ang ganda din ng pigment niya. Yung shimmers, medyo saktuhan lang kasi medyo ma-chunky yung glitters niya. Pero, other than that, sobrang nice niya. Pwede ka din maging playful or magiging basic ka lang sa pag-eyeshadow mo. Okay siya. Tapos, ang ganda pa ng packaging niya. No? Very bagets talaga. So, ayun lang mga sis. Diyos ko po, napagod ang bibig ng sis nyo. Kaka-explain about the eyeshadow. O, di ba? Sana maka-help sa inyo itong video na to and ang tawag dito, ma-inspire kayo na mag-eyeshadow din. Kasi very nice din kasi talaga pag nag-eyeshadow. Alam mo, parang nag-iiba talaga yung makeup or yung mukha mo kapag meron kang eyeshadow. Kahit basic lang, alam mo yun, carry boom boom lang naman yun. Practice lang kayo ng practice, magigets nyo din yan. Kasi ako dati, alam mo parang umaabot dito yung eyeshadow ko. O kaya hindi ko nabiblend dito, tapos may kulang dito. Okay lang yun kasi 'di ba ang makeup naman is art. 'Di ba? Parang kung ano yung gusto mong way ng pag-apply ng makeup, okay lang yun. Walang mali sa pag-makeup. Alam mo yun, kung ano man yung pag-apply mo or paggamit mo ng makeup, okay lang yun. Tama pa rin yun. Okay? So, yun lang mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Comment down below kung ano ang mga bet nyo pang i-content natin for makeup, beauty, skincare. Okay?